Magandang araw sa ating lahat. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang effectivity at validity ng isang barangay ordinance. Ang tanong, if a barangay ordinance was enacted, is there a need for the Sangguniang Barangay to wait for the favorable review of the Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlungsod before implementing the ordinance? Kailangan bang hintayin na yung ordinance ng barangay ay favorably reviewed by the Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlungsod bago nila ito i-implement? Pero bago yan, ano ang sinasabi sa Section 57 of the Local Government Code? Sa Section 57, ito yung review ng barangay ordinances by the Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlungsod. O yung ordinance ng barangay, kailangan i-review ng City Council or yung Sangguniang Bayan. So sa letter A, ang sabi dito, within 10 days after its enactment. Halimbawa, napasa ngayon ng Sangguniang Barangay. Within 10 days, kailangan nilang isubmit sa Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlungsod for review. Ano ang purpose ng review nila? Para i-determine ng Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlungsod kung yung ordinansa ng barangay is consistent with law or city or municipal ordinances. Yan yung sabi sa letter A. Sa letter B naman, anong sabi dito? Kapag ka na-receive ng Sangguniang Panlungsod or Bayan yung ordinances, meron lang silang 30 days para i-review yung ordinance na yun. Otherwise, kapag ka na-receive nila ngayon at pagkatapos ng 30 days wala silang action, yung ordinance ng barangay is deemed approved. Yan yung sabi sa letter B. Sa letter C naman, pagka nakita ng Sangguniang Bayan o Sangguniang Panlungsod na yung ordinance na yon ay may nilabag na provision ng saligang batas, ng mga batas na pinasa ng ating Kongreso, ng mga city or municipal ordinances, kailangan ibalik nila yung ordinansa ng barangay sa Sangguniang Barangay para ito ay kanilang i-review, i-amend, or i-modify. At kapag ka naibalik na yung ordinansa ng barangay, yung effectivity ng ordinansa ng barangay na yon ay ma-suspend. Ma-suspend siya hanggang sa yung revision, yung modification, yung amendment na ginawa sa ordinance na yon is magiging effective. Or yung revision may implement. So as a summary, within 10 days after na naipasa ng Sangguniang Barangay yung kanilang ordinansa, kailangan isubmit nila yung ordinance nila sa Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlungsod for review. Ang purpose ng review is to determine or para siguraduhin na yung ordinansa ng barangay ay walang nilabag na batas at ordinansa ng city or munisipyo. At kapag ka na-receive ng Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlungsod, meron silang hanggang 30 days para i-review yung ordinance na yon. Pagka tapos ng 30 days at wala silang aksyon, yung ordinance na yon is deemed approved. Ngayon, pagka nakita ng Sangguniang Bayan o Sangguniang Panlungsod na mayroong paglabag sa batas at ordinansa ng city or munisipyo, kaya dapat nilang ibalik yung ordinance na yon sa barangay para i-revise, i-modify, or i-amend ng barangay. At ang effectivity ng ordinance na yon ay masuspend. Masuspend muna hanggang sa naisasaayos yung ordinance. Dumakot naman tayo sa Section 59 of the Local Government Code. Sa Section 59, sa paragraph A, sinasabi dito kung kailan nga ba magiging effective yung barangay, city, municipality, or provincial ordinance. Pero ang pag-uusapan natin is ang barangay. So, kailan nga ba magiging effective ang barangay ordinance? Pagka sa barangay ordinance, doon sa effectivity clause, ay walang nakasulat kung kailan siya magiging effective, ang ordinance ay magiging effective ayon sa provision ng Local Government Code, magiging effective ito after 10 days of posting sa entrance ng barangay hall at
sa two other conspicuous places. Ito yung mga lugar na laging dinadaanan or laging pinupuntahan ng mga tao. So, yun ang sinasabi dito sa Section 59. Dalawang paraan para magiging effective ang ating barangay ordinance. Una, pagka sa effectivity clause ng barangay ordinance, nakasabi doon na this ordinance shall take effect within 10 days or within 20 days or within 30 days. Yung araw na nakasaad doon sa ordinance na yun yung masusunod. Pero kapag walang nakasaad sa ordinance, ang ifa-follow natin is ang provision ng local government code, which is, sabi sa Section 59, paragraph A, 10 days after posting. Okay, so maliwanag na ang Section 57 at Section 59. Sa Section 57, it is about the power of the Sangguniang Bayan or Sangguniang Panunsod to review barangay ordinances. So ano yung nire-review nila doon it is the validity of the ordinance. Sa Section 59 naman, ito yung proseso or paraan para magiging effective yung isang barangay ordinance. So, sa Section 59, ang pinapatungkol nito is yung effectivity of an ordinance. Pero ano nga ba ang validity at effectivity? Sa effectivity, ito yung kung kailan na pwedeng i-implement ang isang ordinansa. At kung kailan sinasagot ng Local Government Code sa Section 59. Sa validity naman, ang ordinansa ba ay walang nilabag na batas, city or municipal ordinances? Yun yung meron sa Section 56 and 57 ng ating Local Government Code. So, dalawa yan. Kapag ka-effectivity ang usapan, mag-refer tayo sa Section 59. Pagka validity naman, tingnan natin ang sinasabi ng provision ng Section 56 to 57. Okay, so sa ating conclusion, yung effectivity of a barangay ordinance will depend whether it is provided in the effectivity clause of the ordinance. Pagka sa barangay ordinance, may nakasabi doon kung kailan magiging effective yung barangay ordinance na yun yung masusunod. Pero pagka walang nakasaad sa barangay ordinance, ang ating susundin ay yung provision ng Local Government Code, which is after 10 days from posting in the entrance of the barangay hall and two other conspicuous places. So pagka walang nakasaad kung kailan magiging effective yung ating barangay ordinance, ang ating susundin is yung provision ng ating Local Government Code, which is 10 days after posting. Ngayon ating sagutin yung tanong natin kanina. Hindi kailangang hintayin ng ating sangguniang barangay yung implementation ng kanilang ordinansa. So pending the review, habang nire-review pa ng sangguniang bayan or sangguniang panlungsod yung kanilang ordinance, pwede nang i-implement ng barangay basta nag-comply sila sa provisions ng Section 59 of our Local Government Code, which is 10 days after posting in the entrance of the barangay hall and two other conspicuous places. So, yun lamang at maraming salamat sa ating panunood. Sana ay mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at nang mas dumami pa tayo at tayo ay magkakasama para atin pang pag-aralan yung mga legal issues na patungkol sa ating sangguniang barangay, sangguniang bayan or sa ating local government code. Maraming salamat po at hanggang sa muli.